Alam niyo ba ho kanina, nawindang ako kasi yung aking isang tiyo ay nagpadala sa akin ng isang screenshot. Ang screenshot ay ito, no? Isang picture ko sa isang artikulo na ito, ewan ko kung makikita niyo ito ha. Makikita niyo ba ito? Ayan, no? Ayan, ha? Yan, no? Yan, na ako daw ay nag-lecture sa isang law office ng isang Raulito Paras. Ngayon, ang artikulo ay nakasabi, how easy it is to link people in Philippine elite circles. At ang sinasabi nitong artikulong ito, ginamit akong ehemplo. Yung aking pagle-lecture daw doon sa law office ni Raulito Paras, hindi ibig sabihin ako'y membro ng law firm niya. Dahil ako isang guest lecturer lamang sa MCLE at talaga namang mga walang kinalaman yung lecturers doon sa lugar na kanilang pinagle-lecturean. So tama naman yon. Pero ang mensahe na pinararating nila, yung pangalan daw ni Attorney Raulito Paras na nalilink sa property na in-identify ng dalawang testigo na pag-aari ni Speaker Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez ay walang basihan. Gaya ng wala rin basihan na sabihin na ako'y miyembro ng firm niya ng Paras Law Office dahil ako naman ay nag-lecture lamang ng MCLE noong 2012. Sa totoo lang, sa dami ng MCLE lecture ko, hindi ko na po maalala kung saan yung lecture ng Raulito Paras Law Office na yon. No? Dahil talaga naman pong at my peak, ako talaga yung pinakamaraming lectures dyan sa MCLE circuit na yan. Pero ngayon po ako'y magko-comply na for aid compliance dahil hindi na ako nasa gobyerno, hindi na ako professor, kinakailangan mag-comply na. Ang sinasabi dito sa article nito, dito sa Pilipinas, napakadali na mag-link ng isang tao miski wala silang kinalaman sa mga bagay-bagay. Bakit? Kasi daw maliit lang naman yung sirkulo ng mga mayayaman. No? Tapos lahat ay pare-parehong pinag-aralan, pare-parehong fraternities, tapos nag-a-attend ng parehong seminar, mga ganyan. No? So sinasabi nila na yung paglilink kay Raulito Paras dahil siya ay identified dun sa korporasyon na nagmamay-ari ng pamamahay ng 30 Tamarin Forbes Park na parang ano pa pangalan nun? South Pheasant ba yun? Ano ba yan? Ano bang pangalan ng property na sinasabi nila? Parang South Pheasant pa yun, corporation na yun. Ay ibig sabihin po, walang ibig sabihin yun na hindi naman po ibig sabihin na yung property na yun palibasa, nandyan si Raulito Paras, ay pag-aari na ni Martin Romualdez. Well, alam niyo, una-una, wala po talagang basehan para ihambing yung pagle-lecture ko. No? So please lang, Attorney Raulito Paras, kung sino man nag-handle ng PR niyo, wag niyo naman akong gagamitin. Nananahimik ako. Hindi ko kayo pinapakailaman. Hindi ako nagme-mention. Pansinin niyo po ha, ako talaga, ginagalang kayo legal ethics. So talagang, maski busit na ako sa isang abogado at maraming mga abogado naman na talaga kung ano nung sinasabi sa akin, hindi ako gumaganti dahil ako ginagalang ko talaga ang legal ethics. So ayaw ko sana magsalita laban sa kapwa abogado. Hindi ko sinasabi na si Attorney Raulito Paras is behind this, pero obviously it's to his benefit. At ang mensahe niya, just because na-identify siya kay Martin Romualdez, hindi ibig sabihin na yung pag-aari, yung South Forbes Park property na yon ay pag-aari ni Martin Romualdez. Well, maling basihan po yan ako. Dahil ang aking ginawa lamang, kaya talaga wala akong kinalaman sa law office ni Paras, ay unang-una, guest lecturer lang ako. Pangalawa, alam naman ng lahat, may sarili akong bupete, may sarili akong law office. So bakit ako makikipag-law office sa kanila? No? Pangatlo, talagang wala kaming ibang professional na relasyon ni Atty. Paras para masabi na ako'y related to him in any official capacity other than as guest lecturer dun sa kanyang MCLE lecture sa kanyang opisina. Okay, now, bakit naman mali yung paghahambing sa ating pagle-lecture sa law office ni Paras doon sa pagsasabi na ang South Forbes Park property ay pag-aari ni Martin Romualdez? Number one, kasi dalawang testigo sa Senado ang nagsabi na yung bahay na yon, alam nila, ay pag-aari ni Martin Romualdez. Hindi ko alam po ano talaga ang tunay na relasyon nila doon sa property, pero sa tingin ko sila ay nagtatrabaho doon. Pangalawa, napakadali naman pong malaman kung sino talaga ang totoong owner niyan. Lumalabas na isang korporasyon ang may-ari, pero madali naman pong bungkalin kung sino talaga ang personalidad na may-ari ng mga shareholders. Hindi po ibig sabihin na palibasa na-identify ang
kay Paras, yan ay kay Martin Romualdez. Na tama po yun. Ang problema ni Atty. Raulito Paras, bukod dito sa South Fesan Corporation na nagmamayari ng Forbes Park Property, marami pang mga ibang korporasyon na siya ay identified as a shareholder na alam naman at inaamin ni Martin Romualdez na siya ay ang tunay na may-ari. For instance, isa-isay natin yan. Siya ay, naging treasurer ata or board member ng Prime Media Holdings Incorporated. Inaamin naman ni Speaker Romualdez yan, ex-Speaker Romualdez, na siyang may-ari niyan. O, lumabas siya dyan as indirect, we have board and JV roles. No? Pangalawa po, Media Servicio Production o JV between Prime Media and ABS-CBN. Si Paras naman ay treasurer muli. O Benguet Corporation o yan po ay mining company na inaamin ni Romualdez sa sila may interest dyan. Si Paras ay isang naging direktor dyan. Tapos yung pagiging fraternity brother ni Atty. Paras at ni Martin Romualdez, kumpirmado naman yan at talagang nag-overlap sila sa UP. Ibig sabihin, kaya linilink si Paras kay Tambaluslos dahil marami ng pagkakataon na siya ay umuupo bilang board member sa mga korporasyon na kontrolado ng mga Romualdez. So, dahil siya ay na-identify na naman na nakaupo doon sa South Fesan na nagmamaari ng Forbes property kung saan nag-deliver di umano si Zaldico ng 1 bilyon ng kickback para kay Tambalus, kay Bangag, hindi natin maalis sa isipan ng tao na talagang associated yung property na yon kung saan nandyan na naman ang pangalan ng Paras kay Romualdez. At ibang-iba yan dun sa aking ginawa na nag-lecture lang ako bilang isang guest lecturer sa kanyang law office. Natural, yung pag-lecture as a guest lecturer, kaya nga guest lecturer guest, bisita. Wala akong kinalaman dun sa law office. Pero si Atty. Paras, dahil ang dami ng korporasyon na siya umuupo at itong mga korporasyon na ito ay kontrolado ng mga ni dating Speaker Romualdez, ibig sabihin, kinikilala siya bilang representante ni Martin Romualdez sa kanyang iba't ibang mga business interests. Now, hindi ko lang alam kung lumalabas din itong Atty. Paras neto na umuupo din sa mga direktor ng mga iba't ibang korporasyon ng mga ari-arian na nabubungkal na ng media na pag-aari din ni dating Speaker Romualdez. Yung malaking bahay sa Soto Grande, hindi ko alam kung ang pangalan ni Paras ay nandun din sa korporasyon na nagmamayari ng bahay sa Soto Grande na naghahalaga ng 6 million. Yung property sa New York, yung sa Manhattan, no? Hindi ko alam kung nandun din ang pangalan ni Paras. Pero ang alam ko, pangalan naman ng isang fraternity brother pa, si Jesse Andres, na nasa Deputy Executive Secretary ngayon, ay nandun din, nakaupo. At si Jesse Andres ay fraternity brother din ni Martin Romualdez. Alam nyo kasi, hindi po pwede baliwalain ang mga fraternal ties, lalong-lalo na sa UP. Hindi ko po alam kung anong karanasan sa iba't ibang eskwelahan. No? Pero ako kasi, nakita ko si Tatay Digong, walang pakialam, miski fraternity brother niya, kung corrupt, sinisisante. Pero dito po sa UP talaga, ibang klaseng kultura nila, no? Talagang they stick together. Kaya naman, hindi ako nagtataka na ang mga nakaupo bilang mga direktor sa mga kumpanya ni Romualdez ay hindi lang mga kapwa-abogado, hindi lang ka-eskwela, kundi mga fraternity brothers pa. Dahil ito namang si Paras, hindi naman sila talaga nagkasabayan ni Martin Romualdez sa law school. Di ba, kinuwento ko na sa inyo na dapat 2 years ahead sa akin si Martin Romualdez sa law school. Kaya lang, dahil sa 86, nag-excel sila, bumalik siya 2 years later, kaya 2 years junior ko siyang nag-graduate sa College of Law. At sa totoo lang, wala naman kaming masamang tinapay. Nakatake pa ako sa bahay niya, nakaiwan pa ako ng payong doon. Hindi ko lang alam bakit bigla akong dinikdik sa Kongreso nung siya ay speaker. At nakita nyo naman yan ang unang dahilan kung bakit ako'y napilitang mag-exile na dahil hindi ako papayag na yuyurakin ang aking pangalan at dangal na hindi ko naman paninindigan ang aking karapatan at ang pinakamabuting pamaraan para protektahan ang aking right to privacy ay iwasan na nga yung pag-hearing na yan. No? Dahilan kaya nagsampang kaso sila, nagtanim kaso sila para ako'y sapilitang mapabalik sa Pilipinas. Kaya nga, saan ka nakakita, non-billable, qualified human trafficking, wala naman kahit sino nagreklamo na re-recruit ko sila. Wala naman kahit anong ebidensya na ako'y nakapagsabuatan dun sa mga nagmamayari ng di umanong pogo na nagpa-practice ng human trafficking. No? Dahil ang aking
ebidensya lamang na meron sila ay ako'y nag-abogado sa isang kumpanya na hindi naman Pogo, nagpapaupa lang sa Pogo para doon sa pag-uupa ng premises na ino-occupy noong Pogo operator, no? At saka ipagsama ko kay Cassandra Ong para nga makipag-ayos sa PAGCOR na kung po pwede, humingi ng palugit, pagbayad doon sa mga deficiencies nila dahil dinispal ko nga ng kanilang representante di umano yung pagbayad para sa PAGCOR. So yun lang po ebidensya. Pero pagdating po dito sa mga usap-usapan na dahil si Atty. Paras, trusted ni Martin Romualdez, lumalabas na nakaupo sa korporasyon na nagmamay-ari ng Forbes Park, di mo rin maaalis sa isipan ng tao bayan talaga dahil halos lahat ng mga big businesses sa business concerns ni Romualdez na nakaupo si Atty. Paras, hindi mo maaalis sa isipan mo na he sits there as a nominee, as a representative of Martin Romualdez. Yan po ay logical conclusion naman dahil hindi lang naman yung Pheasant Corporation na yun na nagmamay-ari ng bahay sa Forbes ang tanging korporasyon na naroroon si Atty. Paras at si Martin Romualdez. Gaya na aking sinabi, yung mga recent corporations niya na pinagbibili nga ni Martin Romualdez, yung media, yung Prime Media Holdings, okay? Yan, inamin niya talaga yan dahil yan ay pag-aari ng RYM Business Management Corporations, no? At sila nagko-control ng mga media assets. Yan yung mga journal, mga dyaryo, pati ata ABS-CBN na. Tapos ito yung MSPC, ito nga po yung kanilang JV with ABS-CBN, no? Yung DWPM Radio 630, di ba po? O yan, nakaupo din dyan si Atty. Paras. O di ba? Treasurer pa siya ng media serbisyo, director ng Benguet Corporation. O yan ang dahilan. Kaya iniisip nila na yung pagpamamahay na yon, dahil nandiyan ang pangalan ni Paras, ay inevitably may controlling interest din dyan ang Romualdez. Pero bukod pa dyan, nandiyan nga yung testimonya na aktual ng mga testigo na nagmamay-ari ng bahay ay si Martin Romualdez. Hindi lang yan. Si Zaldico, sinabihan mismo ni Speaker, ni Tambaluslos, na bilhin yung bahay na yan sa 30 Tamarin para dyan itatambak ang kikitain ng bangag. Hindi lang sa mga kickbacks galing sa infrastructure projects, kung hindi para dun sa mga smuggling activities sa sibuyas, sa isda, sa asukal, at sa bigas. O di ba? Talaga naman pong limpak-limpak ang kanilang inaasahang kikitain, bilyon-bilyon, kung hindi trilyon, na kinailangan bumili sila ng isang tahanan na 3,000 square meters. At saka alam nyo, ako naman si Ping Lacson, at ito naman po, para naman sagutin niya at hindi isipin ng taong bayan na naglulutong Macau siya sa investigasyon, napakadali po yan. Patawag nyo si Atty. Paras. Tapos, sabihin nyo, okay, Atty. Paras, saan mo kinuha 1.6 billion para bilhin itong pamamahay nito? Nasaan ang kita mo? Paano mo na-afford yan kung ikaw ang controlling interest dyan sa korporasyon na yan? At paano mo may explain na ang dami-dami pang ibang korporasyon na ikaw rin na nakatayo, nakaupo, direktor, na inaamin ni Martin Romualdez na siya nagmamay-ari ng mga korporasyon na yon, di ba? Oh. Ang aking punto lang, sa mga lalo na sa aking mga kapwa-abogado, never ko ako gumagamit na kapwa-abogado para isulong ang aking pang personal na interest. Hindi ko po gawain yan. Bakit hindi kita kakilalang personal, Atty. Paras? Bakit ganyan? Bakit ako gagamitin nyo sa pagle-lecture ko para sabihin na yung aking pagle-lecture ay walang sa opisina ni Atty. Paras ay walang pagkakaiba doon sa pag-uupo ni Atty. Paras sa korporasyon para i-link ang Romualdez. Ibang-iba po yun. Guest lecturer ako. Bakit ikaw? Guest director ka ba? Wala namang titulong guest director. Either you are a shareholder or you're not a shareholder. And you cannot be a director unless you're a shareholder. Diba? At saka may pattern na ikaw talaga ay corporate lawyer na siniservisyan ang Martin Romualdez, and in the process of servicing the legal requirements, the board or corporate requirements of Martin Romualdez, pumapayag ka na maging director or nominee. Ang tawag po dyan, nominee, nominated ng majority shareholders para maging director.